Good morning, mga kapatid. It's nice to be back, sabi nga nila, no? Una, gusto po namin magpasalamat sa inyong lahat dahil kahit wala kami sa inyo ng matagal na panahon, patuloy pa rin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nakita ko yung effort ninyo na ginagawa niyo dito sa ating pagsamba rito, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo lahat. And lahat ng nangyari, pinalita sa akin ni Brother Jerry, Brother Edgar, sa Brother Mario. Maraming salamat po sa inyo lahat. So umagang ito ang aming pag-aaralan, nakalagay dyan sa whiteboard. For some reason, hindi ko alam kung tumatanda na talaga si Brother Jerome o meron lang talaga hindi nagbalik ng connection nung projector natin. Kasi parang may humirang sa akin, hindi ko maalala kung naibalik niya or hindi niya naibalik or naibalik sa akin, pero hindi ko alam kung saan ko nailagay. Kasi wala doon sa projector natin. So dahil doon, finger point tayo ngayon. Diba? Finger point muna. So pag-aaralan natin, the Christian and the airplane. Kung bakit, nung nasa aeroplano kami, habang papunta sa kapauwi, nag-iisip ako, ano nga bang magandang ituturo sa mga kapatiran, lalo na pagbalik dito. So naisip ko itong aeroplano ito, ano nga bang pagkakaparehas ng aeroplano sa atin na mga Kristiyano? Kasi nga, kung sa Biblia, marami tayong nababasa na mga aral ng ating Panginoong Kristo yung tinatawag na parable. Meron tayong parable of the sower, parable of the tares, kung saan ang ibig sabihin ng parable, isang pangyayari, isang kwento ng ating Panginoon na ipinaparalel niya o inihahalintulad niya sa nangyayari sa tunay na buhay. Ganon din sa panahon natin, meron tayong mga pwedeng mga bagay na inilintulad sa atin bilang mga Kristiyano. So ano nga bang pagkakahalintulad nating mga Kristiyano sa isang aeroplano? Una, natin ito, merong ticket sa aeroplano. Baga, ito yung airplane. And then, etong part na to, ito yung mga Christians. Diba? Dito, para tayo makapasok sa aeroplano, para tayo makasakay sa aeroplano, anong meron dapat tayo? Meron tayong ticket. Kapag wala kang ticket, kahit gustong-gusto mo nang sumakay sa aeroplano, pasasakay ka kaya? Hindi po, ano po mga kapatid, dahil ganun din, nung kami sumakay, hinanapan kami ng ticket. Doon pa nga lang sa arrival area. Hindi ka makakapasok doon sa loob ng NAIA International Airport Terminal 1 kung wala kang may pakitang ticket. Maraming tao ron, pero nakapasok lang yung merong ticket. Ganon din sa ating mga Kristiyano, meron din tayong tinatawag na ticket. Ano yung pinaka-ticket natin? Para tayo makapasok sa langit. Yung tinatawag nating salvation. Diba sa John chapter 14 verse 6, ang sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, sino yung pinaka-ticket natin? Yung pinaka-ticket natin, walang iba kundi yung ating Panginoong si Jesucristo. Si Jesucristo ang nagdala sa atin ng kaligtasan upang sa ganoon magkaroon tayo ng kakayanan o karapatan na makapasok sa langit. Kung wala si Jesus, gaya ng tayo, kahit gusto natin pumasok sa aeroplano, kung wala tayong ticket, hindi tayo makakapasok sa aeroplano. Tama po mali. Ganon din, kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, kahit na gusto nating maligtas, magkakaroon po ba tayo ng kaligtasan? Meron po bang iba na naibigay sa ibabaw ng lupa na makapagliligtas sa atin? Wala. Dahil sabi sa Acts chapter 4 verse 12, buksan po natin doon. Sa libro ng Acts chapter 4 verse 12, sabi niya dito, ating babasahin, now is there salvation in any other? For there is no other name under heaven
given among men by which we must be saved. Walang ibang naibigay na pangalan sa ilalim ng langit na makapagliligtas sa atin. So, sino lang naibigay sa atin? Si Jesus. Ano po, hindi si Jesus na malupeng. Diba? Baka sinong Jesus? Jesus na malupeng. Hindi po. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Jesus dito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Walang makakapunta sa ating Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Nasa ng ating Ama? Nasa ng Diyos? Nasa langit. So kung wala tayo ng ticket, kung wala tayong kaligtasan, hindi po tayo makakauwi sa langit. Tama po? So isa yun sa mga pagkakaparehas ng eroplano at saka sa Kristiyano. Pangalawa, para ikaw ay makasakay doon sa eroplano, sabi, kailangan mo ng security check. Ano yung security check? Kailangan, bago ka pumasok doon sa airport, i-check nila yung inyong mga bagahe. Dahil hindi naman lahat allowed doon sa eroplano. Hindi lahat allowed na ibiyahe. Kaya lang pag pumasok kayo sa airport, ingatan ninyo. Baka malaglag bala kayo. Diba? Ano yung chinecheck nila roon? Sabi ko nga, hindi lahat allowed na isakay sa eroplano. Para halimbawa, sa hand carry, hindi ka pwedeng magsakay ng pabango na mas lalampas sa 100 ml. Hindi ka rin pwedeng magdala ng matutulis na mga bagay. Bawal ang kutsilyo, bawal ang scissor, kahit yung nipper na ginagamit sa pang-cutics, bawal po. Di po ba? Kahit doon sa tinatawag natin check-in baggages natin, doon sa mga malalaki na isinasakay sa loob ng eroplano na hindi natin madala sa taas, hindi lahat pwede. Bawal yung aerosol. Ibig sabihin, bawal yung mga liquid na nakapagpapa-apoy. Bawal din ang power bank. Dapat yung power bank dala-dala natin sa ating carry-on. Diba? Hindi pwede lahat. Bawal din yung karne. Tulad nga ako, pag pala karne, bawal. Pwede kang magsakay ng karne, pero kailangan meron kang mga dokumento na sinasabi na malinis yung karne na dala mo. Bawal din yung buto-buto. Bakit? Dahil daw baka pagdating sa ibang bansa, yung dinala mong buto-buto, buto ng buto ng mangga, o buto ng mga gulay, dahil baka raw meron itong dala-dalang mga sakit na kung saan, pagdating doon, masira naman yung root crop o yung crops ng mga ibang bansa. So, ibig sabihin, bago makapasok doon sa loob ng airport, makasakay sa aeroplano, dapat sa security check, pasado pagsa? Pasado. Dapat wala kang dinadalang anumang bagay na bawal sa loob ng aeroplano. Dahil kung meron kang dadaling bawal sa loob ng aeroplano, anong gagawin sa'yo? I-offload ka. Hindi ka pa sasakayin. Diba ba? Hindi ka pa sasakayin. Hindi ka papayagan na makasakay sa loob ng aeroplano. Di ba yung mga natiraan nga ng bala doon sa kanilang mga bagay? Totoo man o hindi na may bala silang dala, dahil bawal ang bala, nakasakay sila o hindi? Hindi. So, kinakailangan sa security check, pasado tayo na wala tayong dalang bawal. Ganon din. Sa ating mga Kristiyano, ang gusto natin makarating sa langit. Para makarating sa langit, meron din tayong tinatawag na security check. Ano yung mga bawal sa langit? Ano yung pinakabawal sa langit? Di ba ang bawal sa langit is yung tinatawag nating kasalanan. Meron bang taong makakapasok sa langit na patuloy na nagkakasala? Wala po. Ano po? Basahin nga natin sa Psalm 139 verse 23 hanggang sa verse 24. So Psalm 139 verse 23 hanggang 24, sabi rito ni David, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
lasting. Ano sabi ni David? Saliksikin mo ako, Panginoon, at alamin mo yung aking puso. Tignan mo kung meron man na anumang karumihan o kasamaan sa akin. Kung wala, sabi niya, lead me in the way everlasting. So nalalaman ni David na kung siya'y patuloy na nagkakasala, nalalaman ni David na kung yung kanyang puso ay taliwas sa itinuturo ng Diyos, makakapasok mo sa langit. So ganoon din po tayo. Meron tayong security check. Bago tayo pumasok sa langit, anong kailangan meron sa atin? Kailangan maalis natin yung ating mga kasalanan. Kaya meron tayong tinatawag na surrender and repentance. Dito sabi natin, nakilala natin na yung ticket natin yung ating Panginoong si Jesucristo. At dahil sa yung ating ticket, ang gagawin natin, magsusurrender tayo sa Kanya. Ano nga ba yung 5 acts of, and 5 steps of salvation? Diba? Hear, believe, repent, confess, and baptize. Nanampalataya tayo na sa Jesus ang ticket natin. Nakinig tayo, nanampalataya. Ngayon, pagsisihan natin, yung kasalanan natin, ibig sabihin, alisin natin. Kaya hindi natin pwedeng dalhin sa langit yan. Habang tayo nagkakasala, hindi tayo makakapasok sa langit. Kaya kailangan sa security check, aalisin natin yan. Diba? Sa pamamagitan ng pagsisisi natin, and then yung surrender na tinatawag, ipahayag natin na si Jesus ang ating tagapagligtas, and kailangan natin mabautismuhan para tuluyang mahugasan yung ating mga kasalanan. Diba sabi niya, Acts 2:38, repent and be baptized for the remission of your sins. Diba? At kapag nagawa natin yun, you shall receive the gift of the Holy Spirit, which is salvation. Makakapasok na tayo sa langit. So, tandaan po natin yan. Kung nagdanais tayong makapasok sa langit, makarating sa ating destination, kailangan makasakay tayo sa eroplano natin bilang mga Kristiyano. Di ba ba? Pangatlo, sa eroplano merong pilot. Pwede ko lumipad yung eroplano na walang piloto. Hindi mo ano po. Ang question, itong pilotong to, sa mga nakaranas ng nakasakay ng eroplano, nakita niyo yung piloto? Nakita mo? Sino pa yung mga nakaranas nakasakay ng eroplano? Kahit ako, hindi ko nakita yung piloto eh. Ilang eroplano yung sinakyan namin? 1, 2, 3, parang 5 na eroplano kasi palipat-lipat. Hindi ko nakita yung tura ng piloto. Hindi ko nakita kung mas gwapo siya sa akin o mas gwapo ako sa kanya. Basta alam ko may piloto kami. Hindi ko lang alam kung gaano kagaling yung aking piloto. Wala akong magawa eh. Kaya, doon sa loob ng eroplano, akala natin dahil eroplano, dahil air na yun, akala natin dire-diretso lang. At pambihira, meron palang rough road sa langit. Meron yung tinatawag na turbulence, na kung saan yung eroplano, kapag bumabangga sa mga ulap, yung ulap pala roon, dahil sabi nga nila, yung ulap is parang namung mga tubig, na kapag nabasag yun, nagiging ulan, pag bumabangga doon, parang rough road din palang gumaganon. Meron pa yung time na merong biglang sudden drop na gano'ng babagsak ng konti, akala mo naiiwan yung kaluluwa mo. Diba? Hindi pong pag bumagsak ng konti, biglang masasabi, tataas pa kaya? Makakarating pa kaya mo? Pero kahit hindi ko nakita yung piloto, kahit hindi ko alam yung kakayanan ng piloto, meron akong tiwala na makakarating ako dun sa pupuntahan namin. Dahil wala naman tayong magawa, di ba? At tanging magagawa lang natin pagkatiwalaan natin yung piloto. Ang question ko sa atin na mga tao na makagaling magtiwala sa piloto. Di ba kahit pag nagpupunta tayo ng Tugigaraw, sumasakay tayo ng tricycle o ng jeep, at ba ng driver pati no? Kaya may driver na pasaway no? Driver na kasero, hindi mo alam kung nagmamadali sa buhay o kung ano man. Alam pa kaya na. Pero hindi tayo nagreklamo, nagtitiwala pa rin tayo sa kanila.
na makakarating tayo sa ating patutunguhan. Ganun sa aeroplano. Di ka pwede magreklamo. Di ba? Magtiwala ka lang sa iyo, piloto. Ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi rito, we trust in God's control. Sabi ko nga, dito sa piloto, nung gumagano ng aeroplano, hindi ko mapagalitan ng piloto eh. Hindi ko masabi sa piloto, ayusin mo nga yung pagmamaneho mo kapangit. Hindi ko magawa eh. Magtitiwala ako sa kakayanan niya. Pero minsan na nakakalungkot, pagdating sa atin, sa buhay natin mga Kristiyano, hindi natin kayang pagkatiwalaan yung ating Diyos. Diba? Kontrolado rin tayo ng ating Diyos. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating Diyos, yung ating pinaka-piloto. Iginaguide niya tayo para sa ganun makauwi tayo sa langit. Sinabi niya na sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin, na dapat natin sundin, para sa ganun mapadali yung ating buhay. Yung buhay natin, hindi lahat madali. Diba? Meron din tayong mga tinatawag na turbulence o kaya rough road sa ating paglalakbay. May problema tayo, may sakit tayo, may bigat tayong dinadala. Diba? Diba ang ating Panginoon sa Kristo nagsabi, Matthew chapter 28, verse 20, and I will be with you always, even to the end of time. Ibig sabihin, hindi na tayo pababayaan. Ibig sabihin, siya laging mag-guide sa atin. I am the way, the truth, and the life. Siya yung daan. Siya yung mag-gagabay sa atin para makarating tayo sa ating destinasyon. Ang tanging gagawin lang natin, tiwala sa Kanya. Dahil ng pagtitiwala ng mga nakasakay sa eroplano sa piloto. Sabi nga sa Proverbs 3, chapter 5, verse 6, trust in the Lord with all your heart. In all your ways, acknowledge Him. Sabi nung, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso natin. Dahil hindi tayo pababayaan. Kung yung piloto hindi tayo pababayaan, how much more yung ating pangapat na comparison, yung tinatawag nating flight. Madali ba yung flight? Sabi mo, halos parehas lang yan. Sa pagdating sa flight, hindi lahat ng flight maganda. Dating sa ere, meron yung tinatawag nating turbulence, at meron din yung flight na napakatagal, napakahabang flight. Nung pauwi kami sa Taiwan yata yung pagbagsak namin, gumewang-gewang pa yung aeroplano pagbaba namin. Pagkatapos nung nakatigil na aeroplano, nagpalakpakan yung mga tao. Bakit? Lahat kinabahan eh. Di ba? Yung flight, hindi lahat madali. At kahit na nandun ka sa loob ng aeroplano, hindi madali yung nakaupo ka lang ng 20 hours, 13 hours, nangangawit yung paa mo, namimintig yung mga binti mo, sumasakit yung katawan mo, kailangan mong tumayo, kailangan mong upo, paano pa pag nagka-trouble yung tiyan mo? Diba hindi lahat madali? Ganon din sa ating buhay. Yung tinatawag nating Christian walk, hindi lahat madali. Minsan may hirap tayong kinakaharap. May problema tayo daranasin. Ano bang sabi? Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang 2. Sabi rito, Hebrews 12, verse 1 to 2, sabi niya, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sabi niya, let us run with endurance. Kailangan natin magpakatibay. Takbuhin natin yung takbuhin natin ng may pagpapatibay. Habaan natin yung ating pasensya. Madali mahirap. Madali mahirap. Diba sabi ko nga, nung nandito kami, nung nasa flight tayo, biglang nagkaroon ng turbulence, ano nasa isip
ko. Bukod sa nasa isip ko, bahala ng Diyos sa amin, ang nasa isip ko, kaya ng piloto ko yan. Dahil pinagkaralan ng piloto ko yan. So, meron akong tiwala doon sa aking piloto na makakarating yung aming flight na maayos sa pupuntahan natin. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Sa ating paglalakad, kapag may problema tayong kinakaharap, may pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang lagay natin sa isip natin, andyan yung aking Panginoon, tutulungan ako ng Diyos, hindi ako pababayaan na. Yung nga sinabi ng sumulat ng libro, sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sabi niya, tignan natin si Jesus. Dahil kahit si Jesus, naghirap hindi. Naghirap siya. Saan? Sa krus. Hinayaan niyang may pako sa krus. Hinayaan niyang mamatay sa krus. Para saan? Para sa atin. Para magkaroon tayo ng magandang halimbawa, nasasabihin natin kung si Jesus na anak mismo ng Diyos, si Jesus na tagapagligtas namin, hinaya niya yung hirap sa krus para sa amin, how much more kami? How much more na hindi natin kakayanin, nandyan ng Diyos na nag-guide sa atin lahat. Tumutulong sa atin. So, siyempre, after the flight, yung pinakagusto natin. Destination. Hindi yung final destination dahil nakakatakot yun. Yung tinatawag na destination, kapag umalis ka dun sa pinanggalingan mo, meron kang gustong puntahan. Diba? So lahat ng flight, merong patutunguhan. Dahil meron na ba kayong flight na naisip na walang patutunguhan? Meron, kaya ka sumasakay sa aeroplano dahil meron kang gustong puntahan. Diba? Ganon din sa atin, ng mga Kristiyano. Meron tayong tinatawag na destination. Diba? Di natin, sabi nga natin, dito airplane, dito Kristiyano tayo. Bakit tayo nag-Kristiyano? Nag-Kristiyano ako dahil meron akong gustong puntahan. Saan? Gusto namin makapisa namin. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Doon talaga tayo nakatira. Hindi dito sa ibabaw ng lupa. Pero again, sino yung nakakarating doon sa destinasyon na yun? Sino yung nakakarating sa langit? Di ba? Isa-isa yung uli natin. Yung nakakarating sa langit, yung merong ticket. Di ba? Yung may ticket. Sinong ticket natin? Jesu Cristo. Ang nakakarating sa destinasyon, yung tinanggal yung mga bawal sa kanilang buhay. Ano yung mga bawal sa atin? Yung ating mga kasalanan. Ang nakakarating sa destinasyon, yung hinahayaan niya na siya'y kontrolin ng piloto o ng ating Panginoong si Jesu Cristo. Paano kaya? Kung naririto ako, sabi ko, ay hindi ko gusto natin yung piloto, hindi ko gusto nakikita. Hindi na ako sasakay. Makakarating ako sa destinasyon? Hindi mo ano po. Yung makakarating sa langit o sa destinasyon, yung mananatili sa loob ng flight. Ganon din sa atin ng mga Kristiyano. Kung mananatili tayo sa loob ng iglesia na pinagbibilangan natin, mananatili tayo sa ating flight, sa ating lakbayin, makakarating tayo sa ating destinasyon. So, anong pinapakita ko ngayon mga kapatid? Ang pinapakita ko po, huwag po tayong mawawalan ng tiwala sa ating piloto. Sino po yun? Si Jesus. Dahil si Jesus, yung ticket natin para tayo makarating sa langit. Pero para mangyari yun, mag-surrender tayo sa Kanya, pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. At kapag nagawa na natin yun, sabi rito, sa Christian walk natin, yung mga bagay na inalis natin, iniwanan natin, huwag nating piliting dalhin sa taas. Huwag nating piliting dalhin sa loob ng aeroplano, dahil kung gagawin natin yun,
pwede tayo mapalabas ng aeroplano. Hindi tayo makakarating sa ating destination. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Tuloy tayo sa ating